Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? Ngayon ay Catechist Day. Okay, so sabi natin, pag pinag-usapan natin ang katesismo, ito'y obligasyon ng mga magulang na inyong niyakap o ipinangako nung kayo'y magpakasal sa simbahan. Hindi ba? Kung papansinin po ninyo sa inyong mga sinumpaan noong kayo'y ikasal, unay tungkol sa inyong dalawa. For richer and for poorer, in health and in death, till death do us part. Okay? Sana all. Hindi ba? Tapos, anong kayo tungkol sa inyong mga anak? At yun ay isa sa mga purposes of marriage. Procreation and education of children. Pag sinabi nating education, hindi naman natin tinutukoy na pinag-aral ko naman, Father. Ang tinutukoy natin is Catholic education or formation. Now, we acknowledge na marami po talaga kayong ginagawa sapagkat busy kayo sa pagliligtas sa mundo. Para kayo mga superhero, honey. Sabi mo, gusto ko na antok pa ako. Ayaw ko pang bumangon. Sabi sa Facebook, pero babangon na ako. Ililigtas ko pa ang mundo. O, di kayo na superhero. Busy kayo mga tao. Okay? So, una doon, to augment your obligation to educate your children in our faith, you have to send them in our Catholic institution like the Catholic schools. So yun isa sa mga dahilan kung ba't nagkaroon tayo ng mga Catholic schools. To help you in your obligation to educate and form your children or your child in our faith. Especially yung mga primary education. Ibig sabihin ng primary, yung simula ng kanilang paghubog. Maganda pong pundasyon yun. Okay? So yun. Pangalawa, you must support the catechetical ministry of the church, of our parish. Mas maganda pa nga kung kaya ninyong magturo ng katesismo kahit part-time lang. Iyo ba? Oh, kasi ina-accommodate naman tayo ng mga non-sectarian. Ha? Pag sinabi natin non-sectarian, yung hindi Catholic school or hindi ibang sekta ang nagmamanage ng school, but public schools. We call them non-sectarian institution. Walang pinoprofess na religion. Pero ina-accommodate tayo. So you support the catechetical ministry of the church. That is for our children. Hindi ho ba? Much better if you can be a catechist. Okay? Sabi ho sa pag-aaral na yung mga katekista ay malaki ang gampanin sa pagpapanatili ng ating pananampalataya. Meron tayong mga quasi-catechists. For example, yung ating mga lolo at lola, usually lola. Lalo na yung mga lolang magdadasal. O, in a way, sila na yung nag-o-orient sa mga bata. Po? At isa pa, tingin ko na pinakamabisang catechetical na gampanin na pwede nating gawin, at least you bring your children into the church. Especially on Sundays. Come with them. Pag kayo magsisimba, sabihin, nanay, saan ka punta? Lola, saan ka punta? Magsisimba. Pasama. Huwag na. Maulit ka. Di ba? Yung mga bata, pauli-uli. Magagalit si Father. Maingay ka. Hindi laang. Siyempre, ma-manage niyo yung bata. Pero that's one of the best ways of teaching our children. Kasi pag nandito na sila, marami na silang na makukuha. May mga readings tayo, may homily si Father,
May kakanta sila, magdadasal tayo ng mga prayers natin. So, effective na yon. Hindi ho ba? So you bring your children into the church, especially on Sundays. Especially kapag may solemnities, dalhin niyo sila. Ipamulat ninyo sa kanila yung tradisyon ng pagsisimba. At kapag yun na ipinamulat natin sa mga bata, hindi po yun mawawala sa kanila. Kahit saan sila pumunta, lumayo na sila sa inyo, may sarili na silang pamilya, tuwing linggo hanapin nila ang pagsisimba. Isa po yan sa magandang kaugalian na inyong maibibigay o maipapasa sa inyong mga anak. Dalhin niyo sila sa simbahan. At doon marami na silang matututunan. Hani po, hindi na mawawala sa kanila yan. Okay? So yung primary duty ng pagiging katikista, kayong mga magulang. Ako bilang parish priest ninyo. So you must support the catechetical ministry of the church, especially dito sa ating parokya. Mas maganda pa, maging mga katikista kayo. Part-time lang. Hindi naman yun maghapon, 1 oras, 2 oras na pagtuturo sa mga bata. Hindi po ba? Lalo na sa elementary. Okay? And then, of course, yung pagdadala sa kanila sa simbahan. Dalhin niyo sila. Okay? Sabihin, Father, nagsisimba ako sa First Mass. Kasi doon ay tahimik. No? Kaya kalimitan na nagsisimba sa First Mass mga senior citizen. Gusto nila ng katahimikan. Sa second Mass, siyempre, yung mga bata, gising na. Ayan, natasama na natin. But it's okay. You manage your child do. Kapag nandito na kayo, pag alam niyo medyo maulit. Marami naman tayong space dito na pwede niyo silang alagaan na hindi masyadong makakadistract sa mga ibang nagsisimba. Like, dyan, pero naririnig pa naman ninyo yung misa. It's okay. Mahalaga yung tradisyon. Yun na rin na yung catechetical instruction sa kanila. Okay?